Pilipinas sa mga madalas daanan ng malakas na pagyanig ng bulkan kung saan marami na ang nasawi at nawala ng kabuhayan at negosyo dahil dito. Ating pag-aaralan ang mga nararapat na gawin upang matiyak ang kaligtasan tuwing sasapit ang naturang sakuna. Para sa detalye, balitaan mo kami, Fred Monteza. Ginulantang ng magnitude 7.2 na lindol ang Kabisayaan kahapon pasado alas 8 ng umaga. Dahil sa lakas ng pagyanig na daig pa ang lakas ng lindol na tumama sa Haiti noong 2010, marami ring establishmento ang nasira. Sa mga ganitong uri ng sakuna, kahit sino ay hindi makatatakas, kaya mabuti nang alam natin ang mga dapat gawin kapag may lindol. Base sa guide na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, narito ang mga dapat nating tandaan tuwing may lindol. Manatiling kalmado o payapa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang matibay na gusali o bahay, manatili lamang sa loob nito. Agad na magtago sa ilalim ng matibay na mesa at protektahan ng ulo ng iyong kamay. Lumayo sa mga bagay na babasagin tulad ng bintana, ganoon rin sa mga mabibigat na bagay gaya ng kabinet. Sakaling ikaw naman ay nasa labas, agad pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga puno at poste ng kuryente at iba pang mga bagay na pwedeng bumagsak. Huwag pumunta sa mga tulay, lumayo sa bundok at tabing dagat. Kung ikaw naman ay nasa loob ng sasakyan, huwag na mangahas, agad na bumaba sa sasakyan, huwag tangkaing magmaneho pa. Pagkatapos ng lindol, asahan naman ang sunod-sunod na aftershocks. Makabubuting lumabas ng dali-dali sa gusali ng maingat. Tandaan, huwag gumamit ng elevator. Huwag pumunta sa nasira ng gusali at higit sa lahat, huwag magpapanik. Sa mga nabanggit, wala pa ring tatalo sa pinakamabisang sandata tuwing may sakuna. Ito ay ang time darasal. Hindi na bago sa Pilipinas ang mga sakunang gaya ng naganap sa Bohol. Matatandaan, daan-daan ang nasawi sa tinaguriang 1990 Luzon earthquake. Kaya naman katilinuhan ng alam natin ang mga dapat gawin kapag may lindol. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.